Para po sa devotion natin patungkol sa teleological argument. Teleo, ibig sabihin ng teleological, ito po ay design, argument from design. Ibig sabihin, marami po mga apologists, Christian apologists, yung mga Kristiyanong nagdedepensa sa Kristiyanong pananampalataya, ginagamit po nila itong argumento na ito. Teleological argument. From the word telos, ang ibig sabihin po ng telos ay design, disenyo. Now, kapag mayroon kang nakita na cellphone, let's say sa disyerto, no? First time mo lang nakita ng cellphone, tapos napindot mo, tapos lumalabas yung mga, kung ano-anong lumalabas dyan, tapos nakikita mo yung may video, may maraming applications, automatic makikita mo na mayroong creator eh. May lumikha nito, hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng random. So, yung creation po, hindi mo siya makikitang random eh. Yung paano kumikilos yung earth, yung pag-ikot ng earth, yung rotation, yung revolution, yung dagat, yung tubig, no? Kapag uminit, nagiging usok, tapos nagiging ulap, tapos umuulan. Design yun eh. Design yun ng Diyos yun eh. At pag tinignan natin ating sarili, meron tayong mga systems. Merong nervous system, merong circulatory system, merong digestive system. Bawat cell natin, miracle eh. Kung ang isang adult daw, merong 17 trillions of cells. Bawat isang cell nun, miracle eh. Hindi pwedeng walang designer. Well-designed yung bawat cell natin. So, meron talagang designer, grand designer. The one who designed all things. So, yan po yung teleological argument, no? Mahaba po ang topic yan. Now, meron po ako mga verses na gustong basahin po. Number 1, itong Romans chapter 1, verse 20. Sabi dito, "For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse." Wala daw taong pwedeng mag-excuse na sasabihin ng, hindi ko naman alam na may Diyos eh. Hindi ko naman alam na, meron palang Diyos na lumikha ng lahat. Wala daw ganun, sabi sa Bible. Sa katotohanan, yung mga tao, sinosuppress nila yung ebidensya ng Diyos. Kasi the whole of creation is the evidence of God. Fingerprint ng Diyos to eh, yung buong creation. Now, walang taong pwedeng mag-excuse na, hindi ko naman nakilala yung Diyos, hindi ko naman alam na may Diyos, hindi naman nagpakita sa akin eh. The whole of creation is the evidence of God. So, sabi po rito, yung Diyos, ay malalaman natin mayroong Diyos sa pamamagitan ng mga nilikha. May nilikha, may lumikha. May creation, may creator. Merong design, may designer. Kaya po dito sa devotion natin, tayo ay plinano ng Diyos. May plano ang Diyos, merong planner. Kaya dito sa devotion natin, ini-emphasize natin na dapat malaman natin kung ano yung iniisip ng Diyos, bakit niya tayo nilikha. Now, sabi po rito sa Colossians 1:16 and 17, for in Jesus, all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. Lahat ng bagay na papanatili sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Siguro kung napapagod si Jesus at nahatching siya at nakalimutan niya yung i-sustain yung creation, magko-collapse yung buong universe. In just one snap, everything will collapse. Kasi po, lahat ng bagay ay nasosustain at napapanatili sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Now, gawin po nating personal mga kapatid. Right now, buhay pa rin tayo because we are being sustained. Right now, you are here listening to this devotion because you are being sustained. Meaning, God has a plan for you. Hindi ka pa namamatay kasi hindi pa tapos yung mission mo dito sa mundo. You have to discover
Kailangan mong matuklasan ano ba yung pinapagawa sa'yo ng Diyos, ano ba yung mission mo dito sa mundo, and live accordingly. Live according to God's plan, God's direction. So, right after this po, kausapin natin si Lord, manalangin tayo, humingi tayo ng gabay sa Kanya, ipaunawa niya sa atin kung ano yung plano niya at direksyon sa buhay natin. At pag natuklasan natin yung mission natin dito sa mundo, yung direksyon at plano ng Diyos, mamuhay tayo ayon sa gusto, plano, kalooban at direksyon ng ating Diyos. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.